kini si Judas Iscariote, nga naman siya Iscariote, kay gikan siya sa village nga nganlan nga Kiriot, nga south of the city of Jerusalem. Dudol na syudad. Taga dito siya, muna kanan siya ang Judas Iscariote. Usas matununan, muna ang treasurer sa kanang grupo sa mga tinunan sa napulog duha ka tinunan. Usa siya gitawag ni Jesus nga mahimong kaabag niya diya sa ang buhat sa pagluwas na si Judas doon na dahil kanang iyang obsesya sa kwarta. Siya man ang pinilan sa kwarta as a kind of treasurer in the group. Muna siya nagdala puntil, muna mo reklamo siya samtang katong si Maria sa balay ni Marta Lazaro nga mibubog lana nga pahumot nga mahal kayo sa tila ni Jesus. Ingon si Judas nga kasayang ni anak pwede ba kamaligya nga mahal kanang moong pahumot ug ihatag sa mga kabos, itabang sa mga kabos. Ingon si Jesus nga ayaw siya pasagdi siya, leave her alone kay kanunay uban kaninyo ang mga kabos pero ako panagsara ya kaninyo. Ang dili ko nasayangan si Judas tungod para sa mga kabos, kundi sa iyang interest nga ang kwarta kung kadto nahimo ang kwarta siya maggunit o makahimo siya pagpangkupit ini. So man Judas siya ang nagbitray, nagbudhi kang Hesus. Kanang sa among the 12 apostles siya ang nangahas tungod sa iyang obsesyon sa kwarta. Mo sabi adto siya, mo sabi man kwarta niya pagsulod kang Hesus. Dili enough nga mangawat siya sa puntil diya sa iyang dala, gamay ra man na. So medyo siya sa kadagkuan sa mga pare, pangulo sa mga Hudiyo, ug mi-offer siya. Kanyang siya nga, unsa may makuha kung itugyaw kaninyo si Jesus. Nagkuha ng kwarta ang mga pangulo, kaparian, o ihatag niya ang 30 kanabang pieces of silver. Ihatag kaniya. Kung nasilaw siya sa kwarta, kunya sa diha nga sakit na si Jesus dito nakaamgo siya nga sayop ang iyang gibuhat. Busa kanabang nagbasol siya. Pero wa siya balik ang Jesus. Kung ibalik pa lamang siya kang Jesus, dito siya ang pasaylo kay si Judas wala makunhod ang iyang pagka-apostol. Pagkapinili ni Jesus, balik ang iyang dinidad. Apan inay nga balik ang Jesus, nagbasol siya, apan balik ang Jesus. Dito naghikog siya, nagtubok. So muna yung kamatayon. Kamatayon ni Judas, siya ang nagkutlo sa iyang kinabuhi. Unlike sa mga kauban niya mga apostoles nga dito nangamatay sa ilang pag-alagad, sa pagsangyaw, sa kaluwasan, dito sila, kasi klase ang kamatayon, doon ay crucifixion, doon ay gipana, doon ay putlag ulo, kasi klase ang kamatayon. Kasi Judas, siya ang nagkutlo sa iyang kinabuhi. So manang papel ni Judas, diha sa kanang nabahin siya sa misteryo sa kaluwasan. Tumingon niya, kung si Judas, di maluwas. Nagamay mga Judas diya sa atong katilingban. Sa mga kauban ni Jesus, naapay mga Judas. Ato ambin sa atong galingon, what is betrayal? Pagbudhi, pagtataksil in Tagalog, is a violation of trust and or confidence involving disloyalty or infidelity. Breaking the violation of presumptive contract, yung pagsalig sa katao. So mahitabo kini pagbudhi diha sa naghigala nga diin sila nag-ambit sa ilang mga sekreto nga matag sekreto maising sulti sa higala para siya balaan na siya nga istorya, keep it secret. So ang natabo kay gibulgar sa uban, gimarites ka, that is betrayal, pagbudhi sa inyong panaghigalaay na dunay unta kanang pagsalig. Kunya kanang diya sa pamilya nga kauban sa pamilya apan hilabot na tagwarta, stealing within the family members, that is the form of betrayal. Especially cheating in marriage, that one partner is unfaithful. Ngunang sakit nga uban di makadawat niini kay ang pikas labi ng asawa human yan nakisuta nga kanabang iyang mahimong
kapartner siya kinabuhi kini iyang kapika sa laki, unya gihatag niyang tanan, body and soul iyang gitugyan sa laki, unya di madugay nagbudhi kaniya. So mo na dako nga kapildihan para sa babae, mo na uman magtubok, hindi na makaya ang trauma, hindi na makaya ang kapakyasan nga diin gikan sa iyang pagsalig, gitugyan niya ang iyang kinabuhi lawas ug kalag nga moingon ang nana kasayon nga siya budhian kay mangita og lalain. So mana nga mga trauma sa mga asawa. Unya sa kining cheating sa kanang business partnership, kamo kauban diya sa negosyo pero kung saan ay nagsindikato na hinay kapurdoy ang negosyo, that is betrayal. Ang kamo doon na untay pagsalig sa usa aron mulambo ang iyong patigayon apan dunay pagbudhi sa usa. Kung saan ang kamot sa mga kwarta siya, pildi ang maong negosyo. Kunya, kanang public trust, gisaligan ka sa mga tao nga ikaw magdala sa kaayuhan, sa katilingban, apan sa iyong pagtungtong na sa Kristo, gitalikdan ni mga tao. Hindi lang pagtalikod sa tao, as kind of betrayal, ang imong pagpangaw ka o sarapi sa sudanan sa publiko, that is betrayal. Wala kay nagsali ang mga tao kanimo apan imong giluiban sila pinaagi sa imong gibuhat nga pagtalikod kanila. Unsa may ato nga betrayal sa Ginoo? Gipangga kita sa Ginoo, tanan gihatag kanato. Unya di man tanan pareha og kahimtang pero sa lain-lain paagi ang Ginoo nagpangga kanato apan kita nagbudhi kaniya. Unsa pagbudhi kaniya? Ang sala mo ang pagbudhi sa Ginoo. Remember, ato ka sa Ebanghelyo kanabang San Juan, klaro kayo emphatic nga ang pagbudhi ni Judas kang Hesus, it happened in the night. Nahitabo ini sa gabion sa katapusang panihapon. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, it is not emphasize ang kagabion. Kay ngano sa San Juan, mutante ang paghatag og bili unsa man ang kahulugan sa gabion. Ang kagabion kasagari may tabo ang mga pagpakasala diha sa bungit-ngit nga lugar anaa ang pagpakasala muna nga get out of that darkness. Sa usa ka kwarto nga ngit-ngit gawas pildi ka kun pagpabilin ka because according to our old priest who died already, kung siya, when you are alone in the room using with the gadget, kung dili ka magawas, pildi ka. Ano man, the dark room ang nag-provide kanimo nga ikaw makasala. Muna ingon niya kanang it is a playground of the devil. Testingi, nakakasalawak, katitalon ka. Many things will come in your mind. Nga, with the aid of the gadget, wala nga tintal ka. So you can do anything as you wish in the darkness, in the dark room. So muna, it happened in the night. Kano sa may tabo ang mga pagluib. Kanang naata sa mga nga kahimtang ang atong una kanabang giulipon sa kangit-ngit. Gusto ta sa atong ambisyon. Ang kita malambo ang atong kalingon muna nga wala nang atong pagtuman sa trust o pagsalig sa tao kanato. Muna ang problema. So kitang sa atong pagbuhat sa sala, bago pa ta, bago pa nag-renewal, o bago pa ikasal, na may tabo na dili maayo diya sa kaminyoon, that is betrayal. Pagbudhi, sa Tagalog na, kanang basta pagbudhi, betrayal. Anything that is against God's will, muna ang betrayal. Remember, si Judas, one of the apostles, out of the many disciples, they were chosen by the Lord Jesus as his assistants. Pero, ang sanitabo, unsa pa pagbangga ni Jesus sa mga kanabang iyang mga apostoles, iyang gituduan, kumplito ang permission nila, pero nakahimo gihapon si Judas pagbudhi kaniya. Ngano man tungod kay that is our freedom. Ang Ginoo naghatag kanang kagawasan, apan it's up to us how to use this freedom, kagawasan. Pero ang freedom naghatag kanang sa Ginoo nga kita gawas nun nga mo
sunod kang Kristo, apan atong gisunod ang atong kabuton, ang atong whims and caprices. Manindog kita alang sa pagampo